Ilang beses na akong nakaakyat sa mga bundok, pero ang paglalakbay na ito ay di lang pagbalik sa kabundukan, isa rin itong pagbabalik sa nakaraan. Limang oras ang lakaran. 10 taon na ang nakakaraan nang akyatin ko ang mga bundok ng Mindoro para maghanap ng nanganganib na tamaraw. Pero sa tuktok ng bundok, hindi lang tamaraw ang aking nakita, kundi pati isang grupo ng mga mangyan na primitibo pa rin sa gawi. Primitibo man sa bihis, kahanga-hanga ang kanilang mga paniniwala. May hangganan daw ang kalikasan. Kumuha ka lang ng nararapat para sa isang araw para lahat pantay-pantay sa biyaya. Wala sa kaisipan ng tribo yung pagyaman. Basta sa kanila, nabubuhay sila. Natakot siya sa simula. Gustuhin ko mang kilalanin pa sila, mailap ang mga mangyang ito. Tipid kung magsalita, karamihan, tumatakbo't nagtatago. May mga bagay pa rin siya. Makalipas ang 10 taon, nagbalik ako sa mga bundok ng Mindoro. Nandito pa rin kaya ang mga mailap na mangyan? So medyo gabi na, kaya dito na muna tayo magpapalipas ng gabi sa Sitio Balite. Tapos bukas na lang tayo lalakad papunta dun sa lugar ng mga bangon. Kasi delikado na doon umakyat ng bundok ng ganitong oras. Siguro ang manok ko dyan pag nagbakal ko. Sa bayan ng Bungabong kami nagsimulang maglakbay. Dito raw matatagpuan ang tribo ng mga bangon, ang pinaka-primitibo raw sa lahat ng taong mangyan. Ay, kumusta po? Ako po si Cara. Sa isang baryuhan, nakasalubong namin si Yawing Ay, ang tumatayong lider ng mga bangon. Kung di niya sinabi, hindi ko aakalaing bangon si Yawing Ay. Nakabihis na rin kasi siya, hindi na nakabahag. Dati raw, takot siya sa mga tao sa syudad, pero hindi na raw ngayon. Dati po, magkakasama kayo, lahat kayo natatakot. Ngayon po, bumaba na kayo. Bumaba na. Kayo naman po, ba't bumaba na kayo? Ay sa kadahilanan na ito na dito na sila, tapos diyan na lang kami. Oh, wala na kaming atrasan ay, wala na kaming pupuntahan pa. Bakit po? Ay wala, may tao na rin doon sa kabila, may tao na rin dito sa kabila. Ay saan pa kami pupunta? Kaya mukhang lahukan na kami. Pero meron pa rin daw mga bangon na ayaw pang bumaba sa bundok. Takot pa rin daw sa tao, mailap na parang hayop. Talagang gayon ang ugali niya. Ugali nila dahil minsan lang sila nakilahok sa atin. Bakit po? Eh, yan nga, natatakot Natatakot sa... sa katulad natin. Eh, bangon din naman po kayo eh. Oh, bangon din nga. Pero iba ng kasuotan, iba ng mga suot. Ganito rin ang sabi sa amin ng iba pang mangyan na aming nakasabay sa paglalakbay. Sabi ang tawag ay tunay na bangon, yung lumang bangon. Lumang bangon. Oo, palang baboy. Anong baboy? Yung palang baboy damo. Pag makita ng tao, takbo. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Tinawid ang malawak na ilog.
At sa gitna ng talahiban, may nakasalubong akong dalawang lalaki. Ako po si Cara. Ay, kumusta po? Anong pangalan niyo po? Unan. Unan. Galing daw sila sa tribong Bangon, pero di na raw sila tulad ng mga purong Bangon na takot pa sa tao. Kung gusto ko raw makita ang mga mailap na mangyan, dapat daw akong maglakad ng 6 na oras pa. Ginyang. Sa bundok. Sa ulo pa ng ganyan. Sa hulo ng ginyang. Oo. Yun yung totoong bangon. Totoong bangon. Kayo, hindi kayo totoong bangon? Hindi. Kami taga rito, hindi namin kami bangon. Mauna na po kami. Sige po. So, kanina nung nakita ko sila, akala ko sila na yung mga bangon. At sabi nila, bangon daw sila. Pero based sa pakikipag-usap ko sa kanila, sabi nila meron pa daw mas bangon pa sa kanila. At yun daw ay makikita sa hulo o yung sa tuktok pa talaga ng bundok. So, mukhang malayo-layo pa yung lalakarin natin. Hindi ko alam kung totoo ang kanilang mga kwento, pero sa kagustuhan kong mahanap ang mga mailap na mangyan ng nakaraan, pilit naming inakyat ang tuktok ng bundok. Sitio Palafa at Ginya ang dulong sitio raw ng Bungabong. Anong kailangan ninyo? Sa Ginyang po? Pupunta kami sa Ginyang? Malayo pa. Anong kailangan ninyo? Hanapin namin yung mga totoong bangon. Bakit po? Bakit? Bibidyohan lang picture? Mahirap ba hanapin yun? Ha? Mga totoong bangon? Hmm. Mga lumang bangon? Malayo pa sa tuong bangon. Malayo pa. Malayo. Sa layo ng aming nilakad, unti-unti na akong nawala ng pag-asa. Nang sa gitna ng talahiban, biglang Parang may nakikita akong nakabahag. Kumusta po? Kumusta po? Ako po si Cara. Ay, mahiyain ang matanda. Anong pangalan Ayaw niyo po? lumapit at makipagkamay man lang. why agan? Papunta po kaming Ginyang, malayo pa dito? Malaya pa, isang ulas pa. 1 oras pa. Ang Ginyang? Oo, lakad lang. Puro lakad. May mga ano din doon, mga bangon? Oo, Mga puro rin? magkundi, nagabahag din. Nakabahag din. Napuno ng Kayo po, pag-asa hindi ang kayo aking nagbihis. puso. Muli kaming naglakad hanggang narating na namin ang pinakadulong sityo sa tuktok ng bundok. Palafa na daw ito, pero bakit parang walang tao? Isa-isa kong sinilip ang mga bahay pero wala kaming naabutan. Pagod na ang aking mga paa pero di ako pinatahimik ng aking dibdib. Kung wala sila dito, nasaan kaya ang mga bangon na aming tinutuntun? Wow! Ang bait! Ang sweet! Hindi ganito. Oo. Kinabukasan, larga na naman kami. Iba ng lugar ang panggagalingan pero pareho pa rin ang pakay. Hanapin ang tribo ng mga bangon. Dahil yung mga
mga bangon ay nomadic or palipat-lipat. Kaya nilang lumipat mula sa mga bundok ng Bongabong hanggang sa mga bundok ng Bansud. Yung pakay natin ngayong araw ay puntahan yung tribo ng bangon na nakatira sa kaduluduluhan ng mga bulubundukin ng Bansud. Tulad ng dati, napalaban na naman ang aming mga binti. Layo pa? Layo pa daw. Kapagod. Makalipas ang ilang oras, narating namin ang isang komunidad ng mga bangon. Ay. May mga tao na. May ilang mga nakabahag pero mas marami na ang nakabihis. Dito daw tayo titira ngayong gabi. Pinatuloy nila ako sa isang bahay. Bakit maitim? Nasunog yung bahay? Ano lang po, usok po. So, saan po kayo? Ito ang Si kusina Aina ninyo. ng isa sa mga lider ng naturang komunidad. Aniya, hindi may kakailang naabutan na rin silang mga bangon ng modernong panahon. Pero may mga bagay pa rin daw sa kanilang kultura at nakaraan na di raw nila maiiwanan. Ay, ang ganda. Duyan ng bata. Ay, opo, pati matanda po, walang pila. Saan nyo to nabili? Hindi po, gawa din namin po yan eh. Sino nagturo sa inyo? Ay, sadyang galing sa kanunuan po namin. Sa kultura namin nagagawa po namin. Ano pa po ang mga ginagawa ninyo? Yan, ganyan. Kayo rin ang gumawa nito? Opo, mga babae po yan. Wow, ang ganda naman, oh. Yan, mga babae. Very intricate. Sa gitna ng aming pag-uusap, dumating ang isang babaeng bangon. Ano po yon? Ano po? Saging. Para kanino po? Sa akin? Bait mo naman. Ang bait naman. May bayad ba to? Magkano po? Thank you po. Salamat po. Bigas po yan. Okay. Anong karaniwan yung kinakain dito? Yan po, mas malimit po yan, saging. Dahil ang bigas po, yung binabadit lang po namin sa umaga po. Dahil pagka pati sa hapon sa tanghali bigas, ay di wala nang may pambili. So sa umaga, bigas. Opo, sa hapon at tanghali. Saging. Opo, ganun po. Saging at ano? Wala na, yun lang po. Saging lang? Opo. Bukod sa paghahabi ng magagandang basket, kilala rin ang mga bangon sa kanilang mga kuwako. Naalala ko nung una kong tahakin ang mga bundok na ito, 10 taon na ang nakakaraan. May mga kwako rin ang mga mangyang aking nakilala noon. Pag naupod na, alas 5 na? Yun o, nag-aano na o. Yan. Nag- Hanggang ngayon, hindi pa rin gumagamit ng lighter ang ilan sa mga bangon. Mahal daw kasi ito, di tulad ng bato na libre lang sa ilog. Pagka isa lang ang nakaapoy, ito lang isa, halimbawa, dalawa kami. Ay ginagayan kami. Wow! Ang bait! Ang sweet! Hindi ganito. Oo, Totoo po ma'am, totoo. pag ganyan. Kahit naulan, basta nakatungugan yan. Kahit malakas ng ulan, Oo. hindi mamatay ang apoy. Dahil kultura namin na magkwako hanggang ngayon, hindi namin iwanan ito. Bukod dyan, panlaban din daw sa insekto ang kanilang mga kwako. Pang patakot ng lamok.
pag sa bundok. Ay, ang alin? Ito, ang usok. Halimbawa, nakagat ng lamok. Mm-mm. Tapos medyo bumukol. Mm-mm. Ito ginagayan namin. Para yung biglang gumaling. Mawawala. Isulat mo pangalan ko. Bukod sa kwako, ipinakita rin sa akin ni na Ainum at Gaamian ang kanilang katutubong alpabeto. Silang duwa di. Dalawa lang po, ma'am. Oh, ito na yun? Ayan na po yan. Pangalan ko nga, dalawa lang din, ma'am. Ka-ra. Yan lang po, ma'am. Ka-ra. Dati-rati itinuturing na parte ng tribong taubuhin ang mga Bangon. Hindi sila recognized noon ng NCIP. Pero nang matuklasan ng ilang anthropologist ang kanilang katutubong alpabeto, idineklara noong 1996 na isang hiwalay na tribo ang tribo ng mga Bangon. Kasi kung mga ganito lang, mainit. Mainit ang short. Mm-mm. Mas gusto nyo bahag. Ay, bahag lang. Noon daw talagang mailap at takot sila sa ibang mga tao. May mga kwento-kwento daw kasi noon na inaagaw ng mga tagapatag ang kanilang mga kaingin. Hindi namin mag-antay sa bahay. Baka, patayin kami, yung mga Tagalog. Bakit daw may armas ba? Ano? Wala silang almas. Talagang natakot na. Kahit nga amoy ng sigarilyo, usok, ay natakbo na. Baka ikayo nang naganako, susunod na papatay na tayo. Takbo na tayo sa gubat. Yan. Dahil sa takot sa mga Tagalog, lumayo ng lumayo papunta sa tuktok ng bundok ang mga Bangon. Nang wala na silang maatrasan, napilitan ng ilan sa kanilang mag-aral at makihalubilo sa kapatagan, tulad na lang ng lider na si Yawing Ay. Nang mabanggit ko ang pangalang Yawing Ay, biglang nabuhay ang mga mata ni Gaamian. Nalaman ko na si Yawing Ay pala ay ang nakababatang kapatid ni Gaamian. Nagkahiwalay ang magkapatid dahil ninais daw ni Yawing Ay na makihalubilo sa patag. Samantalang si Gaamian naman gustong manatili sa bundok. Nung maliliit kayo, ano nang sabi niya sa'yo? Yawin ay. Gusto nga daw siya mag-aaral. Para malunong magsulat. Para hindi darayaan ng mga loktanon pag kami nabinta ng mga kalakal namin. Alas 6 na ng hapon nang matapos kami sa aming huntahan. Oras na para magluto ng kanilang hapunan. Ano po ito? Yung nakakain po ng saging po. Anong gagawin niyo dyan? Sinasalaban din po. Iniihaw? Ang tawag sa amin ang bo. Daga po yan eh. Kinakain niya? Mga anak. Mga bata. Mga bata? Talagang matakaw. Ngayon, iniihaw nila yung mga daga para masunog siya, tapos patanggal yung balahibo niya tsaka yung balat niya. Tapos mamaya, bibiakin daw nila ito para makuha nila yung mga intestines, tapos lilinisin nila, sa kanila ilalaga para kainin nila yung mga daga. Mahigit 15 bata ang maghahati-hati sa 3 daga. Nang maluto na ito, imbis na mag-agawan, matyagang naghintay ang bawat isa. Hinati-hati sa maliliit na parte ang daga. Walang lamangan, lahat pantay-pantay. Habang kumain ang mga bata, nagsaing naman ng kanin ang mga matatanda. At sa oras ng kainan, pantay-pantay din ang hatian. Sa tribo ng mga Bangon, ang pagkain ng isa ay pagkain ng lahat. Kapag merong nakakuha ng bigas, hindi lang sa pamilya niya ang makakakuha ng biyaya, kundi yung buong komunidad. So ito ngayon, kailangan na yung paghatian ng 17 na families.
Wala mang sapat na ulam sa hapagkainan, walang nagunahan. Sabay-sabay silang kumain, pantay-pantay, hating kapatid. Sa panahon kung kailan laganap ang lamangan at kasakiman, tumanga ako sa pakikipagkapwa-tao ng mga bangon, isang katangian na hindi dapat iwanan maging moderno man ang panahon. Pero dapat maliwanag nakalagay doon ang kakandidato marunong bumasa at sumulat. Kinabukasan, ginising kami ng maliliit na boses mula sa batis. Ilang batang bangon ang nagtipon-tipon sa isang maliit na lagusan ng tubig. Araw ng pagligo ng mga batang bangon. Lunes, unang araw ng pasukan. Dati-rati, tutol sa edukasyon ang mga bangon. Ayon sa mga nakatatandang bangon, ilang beses daw silang hinikayat ng mga madre at ibang tribong mangyan na bumaba sa bundok at mag-aral. Pero sadyang takot daw sila. Po, ma'am, nung unang panahon, sabi nung mga tatay ko at nanay ko, pag pumasok kayo ng school, mawawala po ang kultura natin. Nagbago lang ang ganitong pananaw nang magkaproblema sila sa bentahan ng saging. Saging ang pangunahing ikinabubuhay ng mga bangon. Linggo-linggo, binababa nila ito para ilako sa palengke. Palibhasa'y hindi sila marunong magkwenta, lagi raw silang dinedehado. Halimbawa, ang timbang ng mais, 10 kilo, naging 8 kilo na lang po. Bago ang bilhin na sa amin, mura pa. Ganun po. Kaya naisipan namin, magpaaral po kayo ng bata kahit paano para may makapagkwenta rin po ng namin, ng mga kalakal po namin. Ngayon, halos lahat ng bata sa kanilang komunidad nag-aaral na. Ang panganay ni Aynan na si Divina ang isa sa pinakamatalino sa kanyang klase. Pero gaano man daw siya katalino, iba pa rin daw ang tingin sa kanya ng mga tao. Sabi nila, mangyan daw po ako. Tapos yun, parang kung ano-ano pong sinasabi nila sa akin. Katulad na. Yung kung minsan po, sabi po nila, yung parang aso lang po kami na sunod-sunuran lang po sa kanila. Aso? Bakit daw? Kahit ano pong utusin nila sa amin, yun gagawin po namin. Kasi daw? Kasi parang taga-bundok lang naman po kami. Parang ang tingin po nila sa amin, napakababang tao lang po. Ganito rin ang nararanasan ng kanyang ama at ng iba pang matatandang bangon kapag bumababa sila sa kapatagan. Palibhasa'y nakabahag o madumi ang suot na damit, pirmi silang pinagtatawanan. Pagka nagalusang po ako sa baba, tinatawanan po ako nila. Sabi nila, ako, nandiyan na naman ang mga mangyan po. Taong labas po ang puwit, sabi nila. Sa darating na eleksyon, nagdesisyon si Divina na tatakbo bilang SK Kagawad. Alam niyang pagtatawanan siya ng iba, pero kailangan na raw magkaboses ng mga bangon. Hindi na sila pwedeng habang buhay na matakot. Gusto ko pong makatapos, gusto ko magkatrabaho para mapatunayan din po sa kanila na hindi kami yung sinasabi nilang ganun. May alam din po kami, hindi po kami yung sinatrato nilang ganun na parang aso lang po. Hindi lang si Divina ang makikilahok ngayon sa eleksyon, pero ani Yawing ay ang mas importante, magpakatotoo sa sarili. Tama din pala yung kwento ng matanda namin na gayon talaga may sarili kaming kultura, may sarili kaming ugali. So ngayon po, kapag tumakbo po kayong kagawad, ano po ang pagpapakilala ninyo sa sarili ninyo? Ay, bangon pa rin.
Pero sa kasamaang palad, may ilang bangon na sa kagustuhang makilahok sa eleksyon, napilitang magdesisyon na lumipat at iwaksi ang sariling tribo. Ako po ay bangon. Sumali lang ako sa tribong buhid. Bakit po kayo sumali sa tribong buhid? Ay dahil diyan ang balangay namin. Wala pang saliling balangay ang bangon. Sit yung mga sit. Bakit po kayo tumatakbo? Ay gusto namin So, umalis kayo sa tribo ng Bangon para makatakbo. Sa munisipyo ng Bungabong, naabutan naman naming naghahain ng kandidatura ang matandang ito. Buuman sa loob niyang makilahok sa gobyerno, problema, hindi siya marunong sumulat at magbasa. Pero dapat maliwanag nakalagay doon ang kakandidato marunong bumasa at sumulat. Pagdedesisyonan pa raw ng COMELEC kung tatanggapin nila ang kanyang COC. Gustuhin man nilang manahimik sa tuktok, wala na silang mapagtataguan pang bundok. Kailangan na raw nilang bumaba at makilahok. Pero sa kanilang pagyakap sa pagbabago, sana tratuhin naman silang tao at hindi mga aso. Ilang pamilya dito meron? Ilang taon nang palaisipan sa akin kung totoo nga ba ang kwento ng mga maiilap na mangyan. Ang mga katutubong nakabahag pa raw at nananatiling primitibo sa kabila ng modernong pagbabago. Pero sa muli kong pagtahak sa mga bundok ng Mindoro, Nagabahag din. Nakabahag din. natuklasan kong ang kultura ay wala sa panlabas na anyo, kundi nasa laman ng iyong puso. Wala sa kagamitan, kundi nasa mga prinsipyong iyong pinahahalagahan. Wala sa damit, kundi sa mga pangarap na nais mong makamit. Sa ganitong definisyon, hindi primitibo, bagkus kahanga-hanga ang kulturang bangon. Sugod yun, ano gawang, sugod mo yung gawang, lagi ko kinumsumang hasan, lagi balanban, daga hulubatangan, bangalan, hagmanalwan, bangalan, hakandalan, nukansiwat panguna. Nangangon may ibig maguyang anak bago kagantang baglindog salitang bun may salitaan maguyang.